This program is brought to you by Christina's Resort, Starboard Inn, Angel Resort, CCDI, Computer Communication and Development Institute, Westex Institute of Technology, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, LJ Aqua Farm and Resort, Vinya Soto Resort, Solis Institute of Technology Bulat, Derm Pure Aesthetics, Lucky Land Resort, VLD Hotel, Victorino Bitong Daria. Bueno, Maraynaldo, mga tugang, Maraynaldo, probinsya ng Sorsogon, as in Maraynaldo sa imo kap. Yeah, good morning tabi sa Iwo SM and sa mga listeners natin sa buong dako ng mundo, Sorsogon Province and Sorsogon City. Yes, hello dyan sa Australia kay Ma'am Carmen De Llosa. Yeah, good morning ma'am. Yan, dyan sa USA, si Ma'am Rose Orchids. Yan, si Ma'am Orchids. Oo, lagi nakasabaybay sa atin yan. At dyan naman sa Hong Kong, si Ma'am... Si, ano ito, si Ma'am... Basta? Yes, nalilang kita. Si Ma'am Gloriosa. Yeah, Ma'am Gloriosa Lolo. Yan. Lolo, yun, Tama. Lolo. Yan. Pero may yan nakaantabay sa tuwa. And of course, dyan sa Castilla, nakaantabay man sa tuwa ang mga taga Castilla. Yeah, sa katatapos lang nakawan na Kasag Festival sa Barangay Poblacion, Castilla. Oo. Congratulations po sa inyo. Congratulations. And sa mga media na nagduruman, Congratulations po sa sana inyo. makapost lamang. Nakay. Anyway, sa buong area San Sorsogon City, just maray na agatabi sa inyo. Okay, welcome sa tuyang regular na programang Fight Sana! Ngunya na Miyerkules na edisyon dahil sa because nag-cover nga ni kita kang ano ka. Oo nga, ang laki daming tao ng kuwan, ano? Dahil kita naka-program kang last Monday. June 23. Yes, kahapon man nag-cover kita kang celebrated mass kang Feast of Saint John the Baptist. Saint John the Baptist. Ang pinamayon ni kan sa tuyang Monsignor na si Monsignor Francisco P. Monje. Monheo. And ang nagkapirang padi kan Diocese of Sorsogon. So entonces, magayon nun ang naging celebration kahapon duman sa misa kong celebrada. Na talagang iningan maski bako ini pagsasabi nila kasi ano daw pag misa maluya na daw di na Maluya daw na. kaya daw naman dapat coveran pero para po sa tuya naging panata tayo ni Kap na pag mga araw kayo ni number one Nagko-cover kita talaga, yes. sa pagsamahal na Diyos. Yes, dapat lang. Walang kondisyon yan. Sinasabi nga natin na kung para sa mahal na Diyos, dapat walang kondisyon. Kung ano man ang sinasabi ng iba, let them sabihin nila. Sabi nga San Padi kahapon, anday ko ngayon na pasalamatan, bahala na ngayon nasa taas. Ang mahal na Yan. Diyos. So, ibig sabihin, kung hindi man yan nasabi, na ito, salamat Juan de la Cruz o Pedro, ang mahal na Diyos ang magpasalamat sa kanila. Yan ang tunay na nasa taas. Ayun. Bako itong pag may pula-puti, okay na sa taas. Grabe naman kayo. Huwag yung dinadamay, yung nasa taas. Diyos ko. Kaumpisa lang natin ha. Nag-umpisa tayo sa pula ng puti. Ano ba yun? Permi kaya Sabi nga ni isang mga nasa dapat ang banggito nindo okay na po yan nasa halangkaw na opisyal. Yan, Bakong nasa opisyal. taas. Saro lang po ang nasa taas ha. Ang kagurang ng ta. Yan. Tama naman. Which is tama naman. Be specific kung anong sinasabi na nasa taas. Dapat kung ang nasa... Sabihin na lang natin kung mga illegal gambling kung mayroon man. Di yung mga opisyal na nasa taas. Nasa halangkaw na posisyon. Yan. Halangkaw na posisyon na hindi na nasa Like taas. ang mga PD. Siyempre, PD. Uh-huh. PD tabi magpatupada. PD magpapula-puti. PD Umpisa na magpapayahan. Ay, sige Ano na kita, panukap na. Kaya, sige lang. Kumbaga, ilang araw tayo hindi nag-program. Dalawa. Kaya nga, we will correct you. Yes. Because you are wrong. Yeah, okay. Sabi ka nga, ibabagano, correct me if I'm wrong. Yes. Pero ngunyan, we will correct you because you are wrong. Bago na naman na, statement. Okay. Sa imo, Kap, kumusta po ang sa tuyang barangay? So far, so good naman. Nakatapos na kami sa
lahat ng financial report namin. Naipost na namin yon nung isang araw. And then, mayroon kami copy dun sa Barangay Hall. Kahit sino, pwede naman mag-inquire just in case may mga katanungan kayo regarding dun sa financial report na ginawa namin. Yun po ay pinagsama ng Barangay Council, SK Council, at saka yung kasama din po dun ang sa KPC. Kasi kasama din po sa activity ng barangay yung coronation ng Mrs. Lady at saka Baby Queen. oo nga. So, ibig sabihin, wala naman ang lahat ng bagay o activities kung wala po ang mahal na patron, Senior Divino Rostro. Kasi siya po ang talagang main event natin. Nagkaroon lang tayo ng taong festival pero hindi natin kinakalimutan Oo nga, kakalimutan ang mahal natin na Divino Rostro, ang patron natin. Kasi kung wala naman yun, wala naman tayong i-celebrate bago pa dumating ang kapistahan. Ayan. Kaya nga ni baga number 1 ng pagpasalamat permis Yes. sa tuyang patron. Patron niya. Mas nga ni baga sa kita na lugar permit apik sabi mahal na patron gabayan mo man po ako. Apa. Magayon po ano. And this time Kap, kumusta ang pagiging deficit sa deficit? Nakita mo rin yun, ano? Oo. Actually, ang deficit natin, more or less yun. Kasi, ang labor doon, hindi na natin sinali. Talagang more on materials lang yun. Pero kung makikita mo doon, medyo malaki talaga ang deficit niya. Malaki in the sense na marami ang dinagdag natin na activity na bongga din ang ating mga preparations, kaya medyo malaki din talaga ang naging deficit natin. Pero itong deficit na to, magkaganon pa man, hindi naman to masasabi natin na i-hold natin ang activities natin by next year. Yan. Kasi it's a challenge kung paano tayo maghanap ng resources sa maayos na pamamaraan, ha? It's a challenge na kung paano pa natin ito pag-iigihan na yung deficit natin this year ay dapat hindi na ganun kalaki by next year. Yung deficit hindi na maging deficit. Kaya ang deficit hindi maging deficit para moving forward ang objectives naman natin is talagang ma-celebrate natin ng maayos, ma-celebrate natin ng may dangal at angking talino sa mga kabarangay natin. Yun naman po ang nangyari talaga sa ating celebration. So, iindahin mo pa yan, mga ilang buwan pa bago ka makarecover ng deficit na yun. Kasi tama. malaki-laki yun. Hindi naman yung biro na isang click lang nangyari na agad yun. So, kinagandaan yun. Isang taon yun na preparation. Kada kwan mo, magtitipon ka ng konti. Kumbaga, ang budget dahil kita ma-stop duman lang. Kasi ang iba, dahil na yan diretso, wala na nga yung budget. Mga araw kaya. May mga ganong situation na talagang mag-iisip ka rin kasi biruin mo, ang laki ng gastos. Pero sabi ko nga sa mga kabarangay natin, hindi yon ang magpapatigil sa atin. Since na inumpisahan natin yan, kailangan natin yan ituloy with bukal ng loob with yung mga kabarangay natin. Kasi nagbibigay naman sa atin ng inspirations mga kabarangay natin . Wala na kung ano pa man. Kayo lang po ang dahilan bakit tayo nandito, bakit tayo gumagawa ng mas higit pa sa inaasahan ninyo. Dahil po yun sa inyo. Yan. Yes. And siyempre dahil yan Kap, sa pagiging leader mo sa barangay. Kung iba talaga, dahil na po madasdas talaga kaya. Sisay man ang kapitanan magpara araw kaya na sigin hulbot-gabot sa bulsa na para lang pangtapar. Fix sabi ko nga bago an activities na yan, igwa ka mo meeting. So, nagkakaigwa ka mo ng meeting, araw lang kayo ang propose budget. So, habang nagharani ang festival, sigin dagdag ka mga activities. So, paano mo sabi ta nga bagan mga nanan ko sa day. So, straight to the point, Kap. Nakaisip ka ba na dahil ko na idiretso? Ako ang mga naan. Aram mo man lang na ikaw ang mga naan sa panahon ngayon, ni minsan hindi sumagi sa aking isipan
o sa aking bokabularyo, kung ano man ang highest form of pagsabi na negative, hindi sumagip sa aking isipan na hindi na ituloy itong inumpisan ko. Inumpisahan namin to through barangay consultation way back pa sa mga nakaaga na taon. So, ibig sabihin, nagkaroon to ng consultation, tinanong natin ang ating mga kabarangay, nagkaroon din to ng consultation sa barangay council, kaya nga ito naging ordinance sa barangay. So, nilatag natin to sa city, and then yun. So, ni minsan, at isa ngayon, hindi naman to mangyayari as long as tayo pa ang barangay captain, hindi to mangyayari na hindi natin isi-celebrate. So, wala tayong pagdalawang isip na hindi na ito i-celebrate. Pero kung titingnan mo, other side, ito sa reality na tinatawag, medyo talagang hindi lang medyo, masakit talaga sa bulsa ang pagkakaroon ng festival. Yes, Alam naman natin oo. yan, limited lang ang resources natin. Barangay level, wala namang ganung kalakihan ang pera dyan. Correct. Pero sabi nga natin, since na ito ay sinabi natin, lahat ng sinasabi natin, pinapangatawanan natin. Yun So, lang. Yun. Talagang ang sabit na nga talaga, masakit sa bulsa ang festival. Yeah, masakit sa bulsa. Hindi lang talaga bulsa. Masakit sa lahat ng bagay. Pero Okay. agawin tikaw kap, sa pesa dyan lang siguro sa barangay mo. Kasi sa ibang munisipyo, pag sinabing festival, balbal. Yan. Pera de los Obos. Sabi ko Pera de los Obos. sige. Sa Sige saro lang. na bayan o munisipyo, pag may festival, sigurado may pagkakakitaan. Kahit na po paghaliw ng realidad. Ang festival pinagkakitaan pa yan. Maski din po kita magduman. Why? Aramtaman po, kung ako ang makapot, ma-organize kan sarong festival, kung sarong event, sinisiguraduhon ko, bago mauringan ang iba na kusina, ang kusina ko yan may uring. No. Pero sa parte mo, Kap, dyan sa Pamurayan, idagdag ta pa po ang poblasyon Castilla, mga barangay na because of this official, talagang dahil sila naghihiling na dapat may maisubi ako. Pagkatapos ng akong festival, bulwat ang bulsa. Pera de los Obos? Siguro, I'm talking only to my barangay. Sa barangay Pamurayan, yung sinasabi nyo na nauringan or whatever, kung Yes, ano yung balbal na sinasabi mo kanina. Sabihin ko lang at least diretso, wala pong kaming ganon. So, ever since na tayo ay namahala or nag-manage, nag-lead ng isang barangay, wala tayong ginagawa na ganyan. So, yun lang ang pagkakaiba namin sa iba. Kasi ang iba, sinasabi na ganito, ba't ganito, may comparison. Sabi ko nga sa inyo, iba dito, ang sinusunod namin kung anong nakasulat, kung ano yung guidelines. Kasi pare-pares lang naman ang guidelines na sinusunod natin kung ano man ang ginagawa ninyo, be it, sa inyo yan pero yung ginagawa namin, yung ginagawa namin na sa tingin namin is makakatulong sa mga kabarangay ko. Yes. Ano man ang purpose natin, kung ano man ang purpose natin, why we need to nagkandidato tayo, may kanya-kanya tayong mga purpose, may kanya-kanya tayong obligasyon, may kanya-kanya tayong objeto. So now, ang objectives ko sa Barangay Pamurayan is ipakilala, maging maayos palalo ang Barangay Pamurayan sa abot ng aking makakaya. And sa dyan nga, sa Indocap, pag may activities kasi mga arkayan, let's say sa sarong na munisipyo, ang sarong activities, pagkaputan sa sarong organizer. Pag nagkapot ang organizer, pero nga ang budget, arkayan, ay Diyos ko, kamo na lang magpa-festival. Arkayan na sitwasyon. Dahil may nagsabi rin, okay, hinoon ko. May ganun sitwasyon. Talaga, dahil tayo ni mahali. May sitwasyon talaga. Pag sinabi mo na hinoon, pag kinalawasan, nga kairog lang sa danan. Paino-inoon taman. Kita nga yan, kulang ngunit ang budget na hinatag nindo. So, siya nag-suffer, ang munisipyo. Ang munisipyo or ang barangay or kung sino man na organization. Kasi pag pumalpak up, ang sarong festival or ang sarong pag-organize na activities, hindi man masabi na, walhuunon nga ito walhuunon nga ito an organizer. No. The leader itself, sabi yun. Kapalpak man yung San Mayor dito. Hindi yun. Wala yun sa organizer. Wala yung kung kanino.
good or bad, kung ano man ang mangyari sa isang barangay, ay ang sisisihin dyan ang kapitan. Pangalawa na lang dyan ang kuwan pangalawa na lang dyan ang kagawad. Ang unang-unang sinisisi, ito reality, ang kapitan. Good or bad dyan? Maganda nga kung may good na pagsisisi. Good ang pagsisisi ba? Mostly ang ginagawa or ang nangyayari is sinisisi tayo dahil dun sa pagkakamali natin. Pero hindi natin alam na yung pagkakamali na yun, kung tumulong ka, naging maganda sana. So wag natin tingnan ng isang bagay na pagkakamali lang ni Juan de la Cruz, pero bagkus tingnan natin kung anong naitulong natin bago tayo pumuna bilang isang residente o isang mamamayan ng Pilipinas. So ganun lang. Oo. Simple lang. So kung pupuna ka, see to it na mayroon kang bilang kung parte ka ng barangay, kung nasa barangay tayo, see to it na mayroon kang tulong, mayroon kang kung ito mali, sinisita mo lagi mali o anong comments mo, see to it na mayroon kang kaakibat na solusyon. Anong ginagawa mo bilang residente? Kung panay kang puna pero wala kang solusyon na binibigay, magbigay ka ng solusyon. Oo. Kasi pag sinabi naman na kung anong barangay ang nandyan kasama ka rin dyan hindi naman sabihin mo na dahil sa ganito yan, hindi mo naman maitatanggi na party ka dyan. Yan. Kumbaga, dahil man pwede sabihin na nagpintas ka o nagsupon ka, pag taga din katabi. Ayan, sabihin mo, tag-ibang lugar. Saan ka masabi taga Puro 4. Oh, yes. Anong barangay? Yan. Basta taga Puro 4 ako. Hindi mo matatanggihan. Yan, Kung saan ka galing, hindi mo matatanggihan yan. Sabihin mo na ganito, ganyan. Hindi. Kasi, ano man ang mangyari, pagkatapos ng event na yan, negative ang resulta, pupunta ka pa rin sa barangay at kukuha ka ng kung anong kailangan mo. Kaya huwag mong sabihin na, may bahala Sinda, bahala si Irong sa di Irong sa na. Hindi. Mahalaga na mag-participate tayo kung ano mga activities natin. Ang apod kan, spatter. Spatter ha. Spatter. Pero balik naman ay nan S. Sipater. Sipater. Sige, Taga-sipat, sipat. San mali. Mali. Oh, Yan, sipater ang tawag sila. Bagan lang, nagbabantay lang perminin. Oops! May amo niya na sipatan ko na ipopost ko sa Facebook na kapalpakan. Oh. Amin na lain na magayon sa saro na barangay, sa saro na organizations. Kung ang mission lang o ang ginagawa lang ng iba talagang taga-sipat. Maging bahagi tayo ng solusyon bagkus hindi tayo maging bahagi ng anong tawag doon, yung pagsisira sa isang organization, sa saro na barangay o whatever kung ano man ang tawag. Maging bahagi tayo ng solusyon. Kumbaga, yadto kita dapat sa serbisyo, dili sa perwisyo. Yan. Yadto kita sa serbisyo, bako sa perwisyo. Yan. Paano nga ni Kap? Minsan, dili mo talaga ma-please ang tao. Hanggat sa bagay, sabi nga ni di man pwede mag-rainar an puro lang positive kunura negative. Pero dapat i-rainar ta an mas halangkaw na percentage san positive. Yeah. Kaysa sa negative. Kasi kung more on negative lang ang naririnig natin o na nakikita natin, more on pagpuna lang doon sa mga kamalian, na sa tingin mo mayroon ka naman na solusyon, why not na hindi mo siya sabihin doon sa mga tao na talagang nagli-lead sa isang organization sa isang barangay, pero at least naman yung opinion mo, yung suggestion mo, malay mo mas maganda, edi at least, di ba? Iyon ang sundin with the consensus ng lahat ng involved. Yun nga. And siyempre ang sitwasyon kaya na kap sa barangay, talagang dili mo ma-please ang mga tao san na pang tuya minsan pag ninda na bagan kitaon tangya kung kaya man mga challenge baga na minsan may kaupo na pang pikon mga arog kayan sa barangay hindi na bago yan yung mga ganyan situation. Kasi ang iba pera de los ubos din. Ang iba, talagang nag-iintay lang na magkamali yung isang tao. Man. So, pag nagkamali, nandyan na. Pero ipatawag mo yan para tumulong sa mga activity sa barangay at wala.
Pero pagpatawag ka ng meeting na mayroon kang ibibigay or mayroon na ayuda na tinatawag at maraming darating. Bagay na ang mga nakatarambay lang sinda. Nagulat. May bigla may natapilok. Di daralagan. Una mo kung maano, ito palang tinumakan pa para mag bangon. Buti kong tinumakan, buti kong ganun lang ginawa. Ay, yung iba dyan bago naman tulungan, imbis na tulungan, yung nadapa. Na aksidente, ang unang kinukuha, yung mga mahalagang items ng isang tao. Oo. Imbis na tumulong, yung pang Mga senaryo na kung isipon, mapagal, please talaga Oo. ang tao. And this time, Kap, since kasi nakita tapo kumusta po ang naging resulta ka itong paapod mo na talagang seryoso nindo ining kooperatiba na inanon sa barangay? Alam mo na, nakakatuwa din naman kasi mayroon kaming isang matagal na to. Ito yung tinatawag natin na parang hulugan. Iniipon yung konting pera ng mga barangay, yung mga residente namin. Konti-konti lang na, hindi naman yung kalakihan. Pinatawag natin yon. And then, nagkaroon ng maayos na usapan, nakadalawang, sorry naman po, medyo alam nyo na, kagagaling na natin sa sakit. Nagkaroon tayo ng dalawang meeting with yung mga members nun. And then, ang pangalawa natin, o pangatlo, nagkaroon na tayo ng eleksyon. May mga officers na po yun na ngayon. And then, yung officers na yun ang nagbalangkas ng guidelines. And so far naman, ang guidelines, hindi ko pa nakikita as in kung ano na nangyari. Pero may sinabit na sa amin. Sabi ko nga, i-revise yan. Kasi ang guidelines na nagawa, more or less siguro mga wala nga atang 20 yon. Pero marami naman tayo doon na pwedeng ilagay. Na which is, hopefully, this week, matapos na yon na pagbalangkas ng guidelines para by next week kung matatapos na yon makapag-secure na sila ng mga permits na kailangan nila and then pwede na sila mag-umpisa. So this coming July, magkakaroon tayo ng tinatawag na orientation. Ito sir, this coming July magkakaroon tayo ng orientation with CDA, yung sa Cooperative Development Authority. So, ayan po ang ayusin natin na makapagpadala na tayo ng sulat para maimbitahan natin itong mga organizations sa ating barangay na mag-attend during that time. Kasi ang court natin medyo by next week, hopefully by first week of July, magamit na natin to kasi ang flooring medyo okay na siya. So, first week of July, pwede na tayo mag-conduct ulit ng mga series of meeting para doon sa pagsasaayos na maging kooperatiba ang Barangay Pamarian. O magkaroon ng kooperatiba ang Barangay Pamarian. Yung palang covered court nyo, Kap, plinoring ulit? May flooring na siya. Kung hindi alam ng iba, ang covered court ng Barangay Pamarian ay mayroon na yun. Aside sa semento, mayroon po yung mayroon po yung mga bakal. Nilagyan natin ng bakal para at least mas matibay. And then, may tapping tayo doon, tinapingan natin kasi ang flooring natin, alam na naman natin na matigas na, pero tinapingan pa natin yun. Sabi nga nung isa, may nag-comment doon, hindi na ito pang basketball o hindi na ito pang regular na activities lang. Bagkos pwede na to landingan ng eroplano kasi ang mixtures talaga ng aggregation kasamang semento is talagang mas mataas doon sa usual na ginagawa sa atin. Kasi binantayan mo. Ay, nako. Kailangan natin bantayan kasi ang mga bagay-bagay, hindi naman dapat tayo magbantay sa isang activities o sa isang ginagawa. Pero kailangan natin tingnan para, hindi naman tayo inhenyero o engineer, pero kailangan natin magsangguni sa mga inhenyero kung itong ginagawa ng isang kontraktor ay tama o hindi. So marami kasi, kumbaga, ito ang panalmingan na marami din kasing ginagawa. Sorry naman sa mga kontraktor, no? Marami din kasing ginagawa ng mga kalokohan. Sorry sa word na kalokohan. Kasi, hindi naman natin minsan nababantayan ng mga tao natin. So, yun ang nagiging resulta. So, ngayon, ang mga activities o projects sa Barangay Pamarian ay kailangan mas mataas talagang kalidad kasi hindi naman yan sasabihin na wala kayong kita. Kasi kasama yan sa computation ninyo. Tinanggap ninyo ang project, so dapat alam ninyo kung anong kita ninyo. Wala namang
Hindi na ano kasi covered court or ang project bako man yan mga tugang bulangan. Naan bulangan, grabe ang naglaog, pagluwas puro pierde. Ang dami na naman talaga, nagluluwas na Oo. naman, ano? Kasi Oo nga, ano yan eh. totoo naman, ano? Oo, Yung baga. sa Bulangan, may nagbabantay doon na babae. Ito, yung hindi nakakakita, yung blind. Ang sinasabi doon, pagpasok, maraming pumapasok. Yung paglabas, alam mo ba kung anong sinasabi? Panalo ba? Talo. Wala naman daw lumabas doon na panalo. Kaya, saan ba napunta yung... Parang... Saan ba lumabas Saan ba lumabas yung panalo? O yung nanalo? Puro ano? Puro talo? Talo? Ano ba yun? Oo, kaya nga isa. Pero kung ang sinasabi ng para lahat, ito naman sinasabi nila, no? Kung ang sinasabi ng mga parabulang italo, bakit sila nandyan pa lagi? Kung talo ng talo? Yan. Ano ba mayroon dyan? Yan. Ano ba ang meron dyan? Siyempre, kumbaga, siyempre, sugal. Diba? Sugal. Ang ano naman ang lahat ng bagay, idinadaan yan sa sugal, mga tugang. Maski rin na bagay. Mas nga sa politika baga, sugal man. Kasi may nanalo, may natalo. Ay. Anong So, tawag mo dyan? Oh. Sugal. So, Sugal kailangan ka ko rin sumugal para manalo ka. Hindi Yes. lang puro Oo. talo. Okay, so, ayan, bago kita break, happy watching na po sa tuyang kapitan kang Rizal West District. Ay, Kap! Sabi ni Cap Roland Antonio, yan ang matibay na kapitan. Gayahin natin para maging marhay ang barangay ta. Ay, salamat naman, Sir Kap Tony. Ayan. Salamat to nun sa paghatag mo nin suporta sa ato ng mga kabarangay ta. Sa ato ng mga kapitanes. Good morning, Tabi sa Indo. Yes. Good morning man po sa tuyang Municipal Councilor-elect Sir Ian Monreal Yona dyan sa Castilla, Sorsogon. Good morning. Congratulations, Sir Ian, Tabi. Congrats, Opo, Tabi. Sir Ian. And sana mapasaya mo kami sa o-taking mo. Malapit na, no? Malapit na. Yes. Congratulations, Tabi, Sir Ian. Naway kung ano man ang objeto mo, paglaog mo dyan, sana mangyari ang mga pangaturugan mo. Okay. So, may mensahe din si Makina Gomez pa. Oo, nasaan ba? Speaking of mga kinagumis pa, nasaan kaya yung Nasa tao na yan? ito yun sa may na ba ito? Na isla na may Autikling Island. Kaya naman palang hindi na nagagawa dito sa Sorsogon, ano? Sa Sabi city. niya, Mhm. naghapot ako, sabi ko, Papa Maki, dili nga ako nagbulit sa paray, kaya di nga di nakalayog pa kadan bayong. Mga yun. Mayado na naman. Ang saro man na. Lain pala nakalayogan bayong. Harayo na kayo ito. Harayo na. O Kaya, sige lang, mas enjoy. Hindi magbulad. sige. Sabi niya, sana tularan ng ibang kapitan kasi barangay nyo din ang magsasuffer kung substandard ang trabaho. Kasi barangay ang end user. Isa pa, galing sa tax ng taong bayan ang ginagamit dyan. Kung hindi susundin ng kontraktor ang nasa POW o Program of Works, baguhin din ang budget ng project. Magaling to ha. Ang dami mong nalalaman eh. Kaya pinagbabantaan ka eh. Marami ka nang alam eh. Ay, oo. Sige, Sige, diyan ka lang sa Tikling. Kung nasan ka man na Tikling Island, diyan ka lang. Huwag ka lalabas. Magbilad ka na lang ng paroy para at least meron tayong isasaing. Ayan. Pero tama ka end user talaga ang barangay. End user ng barangay, whether we like it or not, ito naman, dapat alam talaga ng barangay kung anong ginagawa sa barangay niya. Kasi hindi naman pwede mangyaring isang bagay na wala kang alam. Kasi kung pag hindi mo alam, alamin mo. Yan, makialam. Makialam. Kung walang alam. Yeah. Yan. Yun ang kuha natin eh. Nasa EOR natin, dapat alam natin kung anong nangyari. Kung minsan may mga bagay na hindi naman talaga natin alam, pero alamin natin. Pero igbabaga kita kap nin mga gusto ko lang pinamarам na yung mga project baga kang DPWH Okay. na may pigsasabi na DPWH project do not delay. Kung yaon yan sa barangay, halimbawa sa barangay ni pig-implement, totoo ba yan nakasabihan na pag national project
hands off dapat dyan ang barangay? No. Ang mga barangay officials? Hindi. Kasi sinasabi lang yan, nakasulat lang yan na government project do not delay. Paano kung yung yung government project na yan is marami naman hindi sinusunod? Anong gagawin ng mga nasa barangay? Magbungul-bungulan? Magbuta-butahan? Para hindi tanungin. Ang kuwan mo lang naman yun eh. Magtatanong ka lang naman, hindi naman masama yun kasi nandyan yan sa EOR mo. Ngayon, kung mangyari yan na hindi mo alam, kaya yun ang sinasabi ko. Paano naman walang alam ang isang bagay o isang elected official na kung government project yan? Hindi pwedeng hindi ka makikialam dyan. Kasi unang-una, nandyan yan sa area mo. Kaya yung sinasabi mo nga doon somewhere in 2nd District na wala siyang alam o hindi niya na pakialaman, may pagkakamali siya doon. May pagkakulang siya doon kasi siya ang elected officials na supposed to be mag-check. Kahit nasabihin mo government property yan, hindi yan makakadaan yan kasi dadaan yan sa area mo. Yun. Oo, kulang talaga yun. Kung sa tingin ko, may problema talaga siya doon. Pero ito nga ang sinasabi. Kasi bago naman makarating yan sa area mo, may dadaanan pa yan na part ng area mo. So, bakit hindi mo siya tanungin? Una, ang sinasabi doon sa mga nakapaskil sa truck, government project, do not delay. Unang-una, nag-comply ba yan sa lahat ng mga requirements na hindi naman pwede sabihin mo construction of what this one, wala yang kailangan i-comply. Sabi ko nga doon sa unang nagkaroon ng consultation sa barangay, sa mga barangay na pinuntahan natin, ito yung government projects, dapat kahit na gobyerno kayo nga dapat na unang mag-comply. Precisely. Oh, di ba? Hindi dapat yung pagkadabis nito turo nyo sa ganitong LGU. Hindi ganon. Kayo dapat na nag-aasikaso niyan kasi kayo ang nakakaalam dyan kung ano yung mga nandyan na. Kasi hindi naman yan i-implement na projects kung hindi kayo nagkaroon ng consultation, kung hindi kayo nagkaroon ng study dyan. Kasi hindi naman ninyo yan pinuntahan o nagpunta lang kayo dyan dahil approve ng budget. Hindi. May mga series of study kayo dyan bago nyo yan gawin. Kaya doon pa lang sa study ninyo, sa pagbalangkas, pagbuo ng kung anong plano, consider it na may mga apektado doon sa area. Kaya dapat binabudgetan ninyo. And yan lang ay nakabutang na na government project, do not delay. Kitaan nindo ang program of works ninda, ang date of start, date of completion. Minsan wala na nga dyan. Aram ninda na nag-violate na sinda. Government project, do not delay. Pero dapat supposed to be 2024 patapos hanggang ngunyan 2025 dahil patapos. So, violation na yun Ewan ko dyan sa ginagawa nila. Sorry naman. Ito naman ay napag-uusapan lang din ulit. Ewan ko ba sa ginagawa nila. Naglalagay sila ng kung anong mga caption, kung anong mga matalinghaga na pananalita. Pero hindi naman nila kaya gawin. Oo. Tapos mabutang pa cost of project blanco. Kaya ang rason ninda pagparahargadan na ko ng NPA. Uy! Nga. Ewan ko dyan. Tanggalin na lang yung template na yan kung walang laman. Pero saro pa sa obligado ba or sabi nga ni karapatan ba san barangay maghagad ng copy san cost of project kayan para maaraman kung peraan kasi ano ba talaga mas nga ni sa media intatarago yan. Karapatan yun ng barangay na alamin kung ano yung una, karapatan ng barangay na alamin mo kung anong projects, kung anong nangyayari dyan sa AOR mo. Karapatan mo yan kasi anong mangyayari sa'yo kung hindi mo alam yan kung anong nangyayari dyan. Karapatan yan ng barangay kasi hindi naman yan taga dyan na magtatrabaho Hindi naman yan, Ginoo naman. Basic. Lahat na nangyayari sa barangay, dapat alam natin. Kung yan ang nangyayari, kung hindi man natin alam, dahil sa kung anong reason, alamin natin. Hindi pwedeng nangyayari yung isang bagay doon sa area na yon. Halimbawa, may quarry nangyayari doon sa Purok Uno. Nandito ang barangay hall sa Purok City. Hindi naman pwede na hindi mo malalaman yung quarrying doon sa Purok Uno. Kung late mo nalaman, at least kung late mo na nalaman nga,
di alamin mo pa rin bakit nangyari yun. Saan ba galing ang permit nun? Kasi barangay, bago mag-issue ang city or ang province or kung ano man agency, magkakaroon muna ng consultation yun. Anong adverse effect dun sa Oo. environment? Yan. So, ito nga ang tinatanong ko, bakit may mga quarry sa isang mga barangay o sa mga barangay o munisipyo na walang mga permits? O, yun lang. Kaputan ko lang tabi ni kasi hindi ko lang din naman alam. May mga quarry na mga nag-ooperate na walang permits. Yun lang. Ayun lang. Ito, dagdag ko sana kaalaman kasi limited lang din ang kaalaman natin. Pero yun lang ang tanong ko. Bakit may mga activities ang mga nag-iilan mga kontraktor na walang mga permits na nangyayari pa rin? Oo. So, Dahil ba ito sa tinatawag natin na Kap, kay mayor ito, kay governor ito, mga something like that, hindi ko alam. na hindi ka na makikialam kasi sabihin mo, ay, kaya na pala nito. O, di ba Kap, si mayor ang nagpagana sa imo. So, mga araw kaya na sitwasyon. Pero, kumbaga, sabi nga ni sa pera kaya base paglabay nindo na, masino ka mo. Tapos, project nindo. Ipaaraman lang. Kasi nga mas, namutang kaya na waran aram or dai na nakiaram, waran aram, or turog sa pansitan, ang mga opisyalis pag-aro kayan. Na may nangyayari na nakwari, or na aktibidad sa barangay ninda, sabihin ninda, ay, wala ngaya kami sa labot kasi yan, national project. Pero araw kayan Dati, may projects kami, ito, matagal na, no? May projects kami na hindi ko talaga pinakailaman. Kasi ang assume ko noon, ang nag-oversee. May project na in-implement sa barangay mo? May project talaga na in-implement sa barangay ko na hindi ko talaga siya pinakailaman. Pero nung hindi ko pa kikialam, ako pa rin ang nag-suffer. Yun. So, sabi ko nga, itong projects na to, sabi ko, bakit building kasi ito Bakit ako nag-ayos nun? Hindi ko pinakailaman in the sense na insita. Doon sa mga mali na ginagawa nila. Pero sabi ko, bakit ito wala pa nga itong 1 buwan, 2 buwan? Tumutulo na. Yun na nga. So, ako ang magsasuffer So, anong nangyari? Lahat na ng activity nun, kasi na-experience na natin yon, pinakailaman na natin. Kaya lang doon sa contractor na may utang pa kayo sa barangay yung paglipat ng mga utilities doon sa barangay, ako nag-asikaso noon, ako nagbayad. Hindi ko pa kayo nasisingil kasi hindi na kayo nagpakita. Makikita ko rin naman kayo, sisingilin ko kayo kung saan ko kayo makita. Akala nyo nakalimutan ko na yung paglipat ng mga utilities noon. Ako ang nag-asikaso noon, ako ang nagbayad noon para at least mabilis nga. And then nihay-nihoy nung natapos ng project, di nga ako nagpaalam na, oy, tapos na kaya. Makikita ko rin naman ikaw. Kita ko ikaw, tingnan mo. Sisigilin kita kung saan ko ikaw makita. Sabi nga ni Kap, you can run, but you can't hide. Ayun. May pagkakataon na magkikita tayo kasi kilala ko rin naman to. Saka, araw nga ni kayan, Kap, may mga project na di ka nakiaram, tapos puminalpak. Sigurado, ano mabati mo sa mga kabarangay mo, hindi nga nakairam sa sikap, kay bayad nga pa na. Yan. Totoo naman yun, naririnig ko yun. Kaya ako, sabi ko nga, uy, hindi pwede yan dito sa Barangay Pamorena sinasabi ninyo. Kasi, ang lahat ng activities dito, supposed to be, lahat ng activities sa Barangay Pamorena, mag-comply kung ano man ang dapat nilang i-comply. Yun. So, hindi pwedeng sabihin mo, ganito ako, hindi pwede. Mas magagalit pa nga ang amo ninyo kung yun ang ituturo ninyo, nasabi nga yan ni ganito, wag na kami mag-comply kasi ganito. Hindi. Magagalit ang ating mga bosses, yung mga boss ninyo, kung yun ang ipananangkalan ninyo, nasabi ni boss nyo, ganito. Kasi ang boss ninyo, nag-put up ng project, ng kumpanya yan, para mag-comply. Para mag-comply, mag-comply sa kung ano mga tinalaga ng batas. Pangalawa, magkaroon ng profits. And then pangatlo, makatulong din siya. Oo. Pero yung sasabihin ninyo dahil sa sa kahuslaan ninyo, alam nyo naman yan na mayroon mga outstanding order sa inyo na dapat nyo i-comply. Pero minsan kayo na mismo ang nagdadahilan dahil alam natin o alam ninyo na kilala ang mga boss ninyo.
Oo. Huwag ganun. Kasi alam naman ng mga boss ninyo na sila nagbigay sa inyo ng instruction, yung sundin kung anong dapat. Ayan. At saka, yung paggamit ng mga amo natin, sigurado ba kami na may ghosting na lang boss nyo? Baka ginamit nyo lang ang pangalan ng boss nyo. Ay, may ganun na. Akala natin alam ng boss nila. Iyon pala, ginamit lang nila para hindi sila mapagalitan. Yun. Ang ginagawa ng iba, scapegoat ba? Yun. May palpak sila na ginawa para hindi sila pagalitan ng boss nila. Naghahanap sila ng isang tao, dalawang tao na masisisi para yun ang isusumbong nila na wala namang kinalaman. So yun ang ginagawa ng mga nakapalibot sa mga boss nila, na ang boss nila wala namang alam dun sa nangyayari, ginagamit din pala sila. Mm-mm. So nakakaawa lang din minsan ang mga boss natin, nagagamit ang pangalan nila na which is minsan o madalas hindi alam kung anong ginagawa ng tao na yon. Ang ginagawa lang ng tao na yon para hindi mapagalitan kasi palpak ang ginawa, maghahanap ng tao para yun ang sisihin. Kumbaga, pananggalang. Gagawin Pananggalang. nilang Toyo pananggalang, niya. Nung nakaraan, toyo niya, kaya magparakur katurog siya sa pansitan. Siya dapat ang sisihon. Lain siya dapat ang naghanap sin tao na para sisihon. Kay, unaon mo, nasa bangbangan niya, dili ni Aram. Kaalo lamang. Kasi very confident siya na lamin ito mabumirang sa iya pag mga araw kaya na gawi-gawi. Kung alam mo na ikaw ay talagang loyalty ka, di mo naman dapat siyang pagkuhanan ng tao na ay ganito dapat. Hindi. Kung loyalty ang sinasabi natin, hayaan mo yung tao basta nagsalita yan na dyan ka. May tao na ganyan eh. Yung may paninindigan, hindi yan madadala ng kahit sino. Ang tawag doon, hindi mo kailangan bantayan yan tao na yan kasi pag dumupa yan, nado pa talaga na. Pero may tao naman ang panay ang ingay, akala mo sa'yo, yun pala, patalikod naman ang ginagawa. So, maraming ganon. Baga, nag-iingay para sa iba. Hindi Nag-iingay nag-iingay para sa barangay. Ayun, ay nako. Ay nako. Kabisado na natin yan. Ayan, Kasi oo. ilang taon na rin tayo na hindi lang naman to dito sa barangay level. Kahit sa city, sa probinsya, maraming ganyan. Oo. Akala mo sila yung matibay, pero deep inside, yung pagtitibay niya, sino-sino ang tinatanungan niya para makakuha siya ng info, pero hindi siya nagtatrabaho. Kung ano talaga ang supposed to be na trabaho niya. Kumbaga, sila yung dapat nanindigan, pero sila yung hindi mo masandalan. Oo, may ganun. Anyway. Oo. Basta ang sabi ko lang, ngayon, ikaw may kasalanan. Huwag ka mag-drag ng pangalan ng iba kasi ikaw Oo. may kasalanan. Idadrag mo pa, idadamay mo pa yung isang tao, dalawang tao, pamilya, na ikaw ang may kasalanan. Huwag mo na silang idamay. Huwag mo na silang sabihin na ganito. Kasi, unang-una, ikaw ang dapat nagtatrabaho ng trabaho na yun. Bakit hindi mo ginawa? Na supposed to be, ikaw ang binigyan ng instruction eh. Ikaw ang binigyan ng ganito eh. O bakit nag-aksaya pa yung mga boss ng pera, ng resources para bantayan? Dahil yung trabaho mo, na supposed to be trabaho na binigay sa'yo ng boss mo, ay hindi mo ginawa. Tapos ngayon, para hindi ka mapagalitan, ang ginagawa mo ay maghanap ka ng ibang tao para yun ang sisihin mo. Eh, kasalanan mo yun eh. Parehas yan sa isang worker. Ang kaupo niya, pait-pait ang trabaho. Oho? Nakita na sikupan niya padagadang ang boss niya. Ang ginipo niya, bigla niya pinasa ang cellphone niya. Kapatid daw ana ini. Malugod ay nabutan sa... Yun. Kasi... ay nabutan sa amo. Ang huna, sige lang yung cellphone. Oo. Bago pinakaputan lang. Oo, minsan yun eh. Sa sobrang dunong man ng mga kasama natin, akala mo, sila nagpagod. Pero minsan yung mga udok sa buot ang pagtulong, hindi nakikita yun eh. Pero sa akin naman, ito, masasabi ko lang din, ako pag tumulong, wala akong hiningi na kapalit. Yun lang naman ang sasabihin ko. Kung saan ako, kung ano ang kausap nyo ako dati, ganun pa rin naman ako ngayon. Kung saan ako tumayo, nandun pa rin ako ngayon.
Wala naman pwedeng sabihin, ay, dito ka na lumipat ka o kung saan ka lilipat. Yun. Bakit ba ako lilipat kung wala naman ako nakikita sa kanya na kung ano? Kasi, ginawa niya nga na siraan yung isang bagay eh. Eh, kung lumipat ako sa kanya, sisiraan din niya yun eh. Kasi ginawa niya na. Make sense? Di ba? So, kaya yung sinasabi natin na lipat ka na dito, punta ka na dito, anong gagawin ko dyan? Na kung kayo nga, hindi kayo nagkakaayos. Di ba? Idadrag nyo pa ako. Eh, sasama niyo pa ako dyan na kung kayo nga, hindi kayo magkasundo. Kaya kung ano man ang sinabi ko nung una, nung 2018, o kung ano man ang sinabi ko nung nag-usap-usap tayo, wala po akong pinuntahan na iba. Diyan lang po ako sa inyo. Kung saan ako nakatayo, dun talaga ako tatayo. Wala naman akong dahilan para lumipat ako kung saan man. So, nandito pa rin ako sa Pamurayan. Nandito pa rin ang taga-Pamurayan. Kumbaga, nandyan ka sa pwesto mo, ang pinaglilingkuran mo, yung constituents mo. Yeah. Wala kang amo na yung mga ganyan, may mga suggestion kaya, Kap, ano kaya kung pwede ito dito? Itatanong ko muna sa taas. Kuwan lang naman Mga ang ganyan. sa atin. Ako nagpapasalamat salamat talaga ako kasi una, ang mga ginagawa naman natin is sa barangay, wala naman na ako naririnig na kung ano man. Kaya salamat po sa tiwala po ninyo. Ako, malaki ang utang na loob natin. Pasasalamat sa inyo kasi binigyan niyo ako ng tsansa na makapag-serve sa Barangay Pamarayan. So, binabalik ko lang po ito. Kaya minsan, mahirap din sa sitwasyon ko. Nasabi nga natin, ang deficit, magiging deficit pa. Pero hindi natin iniinda yon. Pagkos, ang iniisip natin kung ano yung mas maganda para sa mga taga-Pamarayan. Hindi ko lang mahihapot sa imo inikap kasi nakadawang term ka na. Ramtayan. Pag ginugol ko or pag ginugol ang pangaran mo, talagang grabe, impressive. Niyan ko na sa pirang gabi na pag-isip-isip ko. Later lang ganyan naisip ko, ano itong nagtao sa imo ning na ning talagang pinaka-reason na bayaan mo ito na kunano ka na tapos para magkapitan or kaputan mo ini na barangay na kung saan dakol kay may horas anawara sa imo. Sa totoo lang. Kada mo na sa naghapot sa kasi dati di man ninda aram. Pero sabihin ko na niyan on air. Naghatag talaga sa akon sin parang sa sadiri ko. Minsan masakit isipon. Minsan talaga nangyayari ang mga bagay-bagay na lain mo hunaon. Pero sa akon, kung natandaan nindo tabi, ako bilang saro man tabi na empleyado sa saro na kumpanya, last undoy. Kung na naman ang nangyari sa ito na Typhoon Ondoy, kung dili nindo ito na experience, kung dili nindo ito tabi na nabalitaan, dahil sa kuna naman ang reason, ito tabi, actual ko tabi ito na naramdaman. So, ang nagtulak sa akon kay Nakay, niyan makikita mo, kumbaga sabihan mo nga nagtulak sa imo para bayaan mo ito. Kaya, Saro lang ang nagtulak sa akon, na during the time, wara dito sin mayaman, wara dito sin pobre. Ultimo presidente, that time, nangangaipo sin bulig, kay ang balay ninda ay lubog sa baha. So how come nang pinakamataas na kaipuhan manindanon para at least danunan sinda? Nakay, ang Barangay Pamurayan, laing ko danunan, nadida ako hali. So totoo, kung ano man ang nare-receive ko dati, kung ano man ang nakukuha ko bilang pagtrabaho ko, wala na ito niyan. Pero Nakay, sa niyan, maski dipisil ang nangyayari sa aton, dipisil, perme kita abono, pero an inggibo ta, makahatag kita sinmayad na serbisyo sa mga kabarangay ta. Wala man sinagsabi, kitaon daw ni tabi nindo, paghurup-hurupan nindo, kitaon daw nindo tabi. Sara sino ang nagsabi sa iyo na irog sadi? Nano an inggigibo ninda niyan? Lain pan sa diri tabi ninda? Mabulig. Pero nano in return, nakita nindo tabi. Amo na niyan sabi ta, mabulig pero makabig. Ayan. So, kaya sa akon,
maski kung na naman ang nag-google mo, totoo ito. Pero ang sabihin ko lang, namuklat dito ang pagiging irog ko sa di dahil sa sitwasyon na maski nga ni tinapay, maski nga ni tubig, that time wala ka mahagad sa kapwa mo kasi sinda mismo, maski mayaman no na nakatira na sa kunano man na subdivision na tinatawag, wara man sindan mayahatag, wara sinda makaon, kay wara man sinda nabilin. Ibig sabihin, pagluwas nga ni, paglaog nga ni namon tabi, sa area. Sus, grabe, nagruluwas lutang-lutang na. Oh, timbang buhay tabian na sakripisyo naton that time. Kasi lahi man ito biro-biro, pero at least nakasurvive kita. Nakahatag pa kita, worth. Siguro may kwarta ako sa ito na dara-dara. An instruction sa akon, intiro na kwarta mo, ibakal mo ina paghali, ang lain masyado apektado pa kadto sa Pasig. Ibakal mo ina sin tinapay, tubig, etc. And then pag-agi niyo, ihatag mo ina kung sino maagihan niyo. So that's the time na sabi ko nga, biruin mo, maski sing ano kadamo sang kwarta nindo tabi, sing ano kadamo sang pagrugaring tabi niyo, pag may iminagi na saro na trahedya, wara ka mo tabi madadara. Kaya ang sige lang tabi nin angkin nin sa diri nin kabig sa diri, mamamatian ina nindo lain ko manining ko kan tabi. May mga time na in para tipo naton, minsan kung dili taman ina i-share sa iba, minsan ina dili ina madamo, bagkos yan mauubos kung nano na paagi na dili tama. Actually, so ayun, wara sin kung nano pa, nag-serve kita, an honorarium ta, wara kita pagkuha, bagkos kinuwanta ko nano na serbisyo sa barangay. So wara, as in totally, sige, saniyan, kay nakayadi kita, muami na ning gagampanan ta, na magtrabaho kita sin tama. Niya, kung damo-damo, sabi nga ni San Pos sa nakaagi, pag ikaw ay matino na nagogobyerno, sa ngaran sa paggogobyerno, kadamo sang kaaway mo. Sa totoo lang naman talaga. Kaaway in the sense na hindi naman physical, hindi naman yung kung ano. Maraming galit. Pero wala akong magagawa dyan. Kasi, ito yung dapat na gawin natin. Masakit man, kung minsan masakit dahil sa nasa sagasaan yung iba, please lang po, hindi naman ito personal na ginagawa natin para sa akin. Ito ay ginagawa natin para magkaroon tayo ng maayos na giya ng rules para hindi na to mag-suffer ang mga kabatitan ta. So kung kita medyo gurang na, yung kita medyo patunod na, let it be. Ang gibuon ta na lang para sa mga kabatitan ta na magdanon ang mga kabatitan ta para maging matrayumpo ang barangay ta. Saya na po. Yun lang. Basic lang. Wala naman makapagsabi that time ng undoy na yon na bakit ako ganito. Hindi nyo kasi na-experience kung anong naranasan ko. ang ano yan, October yan, Kap, ano? Hindi ko matandaan na, no? Kasi that time nasa Manila man ako. Sa Manila ka man. Ma-cover kami ka ito ng bar ops, bar operations. Ma-cover kami ka ito. Going to Department of Agriculture, ang lugar na dadagusan namon. Tapos ang sinakayan namon na van, nag-stop na lang siya. Taday na kaya lusungon pahawak na. Talaga? So, yes. Ang ginibo ko kang saro ko ng cameraman. September 26th? September 19 year. 2009? Yan 2009, 'di ba? Yan. That was the time na na-cancel ang na-postpone ang bar ops. Kasi nagpupo ng bar ops is October. Tama. 4 consecutive Saturday and Sunday ang bar ops. So September pa lang pas nabiyahe na kami duman bago start ang bar ops kasi nga yan bagang pinaka-abang-abangan duman sa Manila na ang start ng bar ops as in ang last day. So ma-cover ko ta kamo that time? Ma-cover kami, kaupod yung cameraman ko. Ang ginibo namon, binaklay namon. Hanggang hawak ng tubig ha. Binaklay namon yan. Pagkain? Pakadto sa sa Department of Agriculture building kasi duman kami pirma nagdadagos ang mga bar ops kito. Kasi duman kami pinadagos ni Dalay Tatay.
Si Tatay Sani Escudero. Tatay Sani. Oh, Apa. duman kami kaibahan ng mga sara Attorney Iking, mga kaibahan ko. Si Attorney Iking, sara Attorney Balintong, yan ang mga Balintong. kaibahan naman. That was the time kasi na nasa EITB pa ako and ang mga takers from Emilianum College of Law. Ay, mga nasa Emilianum ko Oo. that time eh. Baklay kami kayo ito. Tapos, nagusa namon, Diyos ko, Ginoo. Oh. Ultimo, beds, intuturuan yeah. kami sa grabing uran talaga. Yun talagang medyo experience-wise. Grabe ito. Ito yung sinasabi ng iba dyan na ganito. No comment na lang ako. Ayaw ko na lang mag-comment kung ano. So, ito Basta- pala, yaong kapalan ka ito that time. Grabe. Sabi ko, nanong pinang-abot sa isip sa dinig Kap. Despite of, grabe ang accomplishments mo, grabe ang mga credentials na nakapalaman duman, bumidaba ka sa level na imbis ko na magdamo pa ang talubok ang buhok mo. Malaga sa taon-taon na sitwasyon na araw kayo ni? Alam nyo, sa paniniwala ko kasi ang paniniwala ko simple lang. Pag tayo, lahat naman tayo mamamatay, ano? Pag tayo namatay, wala naman tayo manadala. Yan. Tama lang yung kung anong sapat lang. Yung kung ano lang ang pwede sa mga pamilya natin, yun lang. Huwag na natin dagdagan para at least kumuha tayo ng hindi dapat. Yun. Kasi ang mga bagay-bagay na yan, hindi naman yan madadala natin. So kung ano lang sufficiente para sa hindi lang magutom yung pamilya natin, sa tama na paagi, yun lang. No need to say na kuha ka pa ng kuha na hindi naman tama. Kung ano yung para sa atin, nasa legal na paagi, yun lang kunin natin. Yun lang pagtrabahoan natin. Pero kung magdadanggop ka pa, that time, in 1 year time, hindi naman to sa pagmamayabang 2 beses tayo na promote sa isang taon. Mhm. So, yun talaga. Kung baga sa tingin nga natin may libre ka na ganito, libre na yung may sasakyan ka, Oo. may bahay ka, iniwan mo yun for the sake of mag-service sa barangay. Well, talagang totoo yun. Pero yun po yun, ang suma total lang tabi dyan, ay pagmamahal lang po yun sa kundi na kuhali. Yun lang. Wala na. Nothing is kunano. Sabihin din daw, hindi ka mo man. Experience mo na yung experience ko sa Undoy. Hindi nyo na may experience yun. Kasi tapos na yun Magkaroon man kayo ng experience, mas higit pa doon o mas hababa. Pero at least yung experience ko na naranasan that time na nagkaroon ng Undoy sa Pilipinas, na which is ang tinamaan ay ang NCR that time, o sa NCR and then sa Oo. Samar, hindi niya na may experience yun. Kaya yung sinasabi nga natin dito na pagbaha dito sa atin, sa lugar natin, dugay. Pero at least ngayon, nakikita natin kung ano talaga, may mga solutions naman in place. So, natutuwa naman tayo kasi yung mga puna natin minsan ay nagkakaroon naman ng mga positive na output, at least na nako-correct nila. Kasi tingnan natin, doon sa area ng Himaluto and Pamoriana Bridge, kung hindi tayo nag-ingay doon, hindi naman makukulang atensyon ng mga gumagawa ng pag may ganito, mga na salog o ilog. Alam mo naman na volume ang tubig diyan, gagawa ka ng ganitong temporary agihan ng tubig. Oo. So at least ngayon, may lessons learned na sila doon na hindi pwedeng kung anong ginagawa nyo nung mga ilang dekada na, ibahin nyo ang style pag doon sa mga malalaki ang tubig na dumadaloy. Kasi malaking bulto ng tubig yan volume yan buti kung ang tubig, wala ngang kalsada, wala ngang tulay, may ginagawa, wala ngang ilog, may ginagawa kayo na, anyway, may masabi pa ako Which, totoo naman Yeah. talaga. Ang iba, inuuna ang river control bago lagyan ng river. Naniwala ka ang Kap. Diyan sa gubat, igong araw kaya yan. siguro, Wala maning tubig, nagibuning river control. baka naman in-anticipate niya kasi nagkakaroon na ng global warming. Baka in-anticipate na kung sinong gumawa niyan. Kaya wala pang ang tubig, ginawa na ng river control. Oo. Yan. So, ang sitwasyon kaya, Kap, talagang mangalas ang tao. Kasi ang ibang klase Mhm. Pera de los obos, pero halos gabos. Mhm. Pag ikaw kwarta na ning 5 pesos, Mhm. gigibuhon mo ang medyos na maging 10 pesos ini. Pag nag-10, magiging 20.
magiging 40. So, ikaw, yan ka na duman sa taas. Tapos, para, all you can do, bayaan ko ini. Balik ako sa dati. Ay, yun ang kuwan. Ayun Kumbaga, naramdaman ko ka, baga kan ano eh, baga kan, an istorya mo, sarusan mga 12 disipulos na tinawag ni Kristo na binayaan kung ano ginigibo and nagsunod. Kumbaga kita mo kap, sa tuya, damo-damaan, wala to, pag sinabi, na ngayon nakadutaan yan, sa ako nina. Ito ngayon na, ano, sa akon pa ito. So, anhapot, paano napakato sa imo? Yeah. Oh. Pandua, sabi mo nga ni, kung mawara kita sa kinabaan, ultimo saro na paso, wara kita madadara. So, amin ang realidad na sana, pighanap ta, pigkaanohan ta na mabago. Sabi ta nga ni, dakol, kay mga ano ngunyan, kay mga hilingon ta, di lang sa probinsya kan Sorsogon. May nabati ka mo, nasaro na lugar, na didevelop para maging umahan. Para, damo na umahan, ang didevelop para maging industrial. Arog ka yan. Ito pang isa na nakikita natin, ano. May mga conversion. Kaya, dakol. Ang Mga land napod ko, conversion. ano yung mga land conversion na to? May mga permits ba to bago ma-convert from sakahan to commercial? Unang hapot yan. Ito, katanungan lang naman. Pero sabi ko nga, sa area naman namin, may mga ganyan naman, pero at least dumadaan sa consultation. So, at least, lahat naman ng ginagawa natin, base naman yan sa nakasaad sa sinusundan natin. Ano ba yung sinusundan mga LGU? Ano ba yung, anong tawag nito? Ano yung guidebook ng LGU? Oo, Isa lang naman ang sinusundan natin. Pare-pares lang naman yun. Ano yun? CLUP, ang Ano pigsabi yung nila. CLUP? Ano yan? Comprehensive Land Use Plan. Ay. Hmm. Sa daga. Pag-abot naman sa pagpa-implement sa mga sa LGU, Local Government Unit, ano naman ang sinusunod ng mga barangay, mayor, gobernador, isa lang naman ang sinusunod doon. Mhm. Kung anong nakasulat doon, yung ano bang tawag doon? Sorry naman na limutan ko kanina dito na sa akin. Basta mamaya sabihin ko sa inyo kung ano yung sinusunod na yun. Yan ang Yung Local Government Code. Ayan, nakapaloob yan dyan. Kaya lahat naman mayroon dyan sa kada barangay, lahat naman mayroon dyan, kada munisipyo, probinsya, and then sa mga ibang organisasyon o sa ibang mga mga department, mayroon din silang dala-dala niyan. And then sa kuwan naman, mga code, sa mga building code, sa mga engineering, marami naman na ang mga nakapaloob dyan. So lahat po yan makikita dyan sa Local Government Code. yan. And kaya nga ni nasasabi tayo ni Kap, minsan Nagtaka ka pala. makamurumundo na araw kayo ni ang nagiging sistema. Dahil na kita magpararayo, sabi ko nga, didil na lang kita sa probinsya kan Sorsogon, na halos sa saro na lugar, makita mo ang mga kadutaan, Kap. Dili man mga politiko ang tagsadiri. Mga sino? Normal lang na tao. Normal na para uma, normal na para may kanyugan, pero they are not politicians. Pero ngunyan, iba na eh. Pag nakita mo yan na lugar na yan, ay, kay gobernador yan. Nakita mo ito, ay, kay mayor yan. Nakita mo ito, ay, alam na yan. Oh. Kumbaga, dignita po, makikita na waranan puwang an mahirap sa araw kayo na sitwasyon. May kung pa naman, may puwang pa naman ang mga mahihirap. Kaya lang minsan, ang mga mahihirap, yun ang madalas na ginagamit nila sa oras ng eleksyon. So, ito yung mga madalas na
pinupuntahan, sinasabi na ganito ang gagawin, ganito pag nanalo ako, ganito. Pero after the election, nasaan na? Wala. Mahirap pa rin naman sila. Yun nga. Wala. Nagiging kasangkapan tong mga organizations o yung mga samahan ng mga para sira, para uma, para tricycle, o kung ano man ang mga nasa laylayan, nagiging kasangkapan sila doon sa pagdating ng eleksyon. Pero after the election, ano yung mga binigay ng benepisyo para sa atin? Di ba wala? Benepisyo. Speaking of benepisyo, ang naging benepisyo kay ni, ang leader niyan may bago na motor. Ang leader nakapasuyap na sa kusina. Pero ang pinaka ang pinaka benepisyo iriwal sa pamilya. Yeah, i-rival sa pamilya. Tingnan nyo, anong nangyari nung mga nakaraan ng eleksyon. Maraming nag-araway na pamilya dahil sa nakaagi na eleksyon. Hanggang niyan, layo nagtitirinuhan. Ani baga, nagkakaigwanan ni personal sinda na araway. Ani baga, nagkakaigwanan ni irugsa na. So sabi ko nga ni, masakit isipin na dahil sa eleksyon minsan, ang mga magkakaibigan, ang magkakamag-anak, magkakapamilya ay nag-aaway-away dahil sa eleksyon na yan. So, mahirap tanggapin, pero ito na nangyayari sa atin ngayon. Napakahirap na sa sitwasyon natin. Lalong naghihirap kasi yung ibang mga tao, ang ginagawa nila para sa sarili nila, hindi para sa tao. Yan. Para sa tao o para sa leader? Marami na naman akong assignment yan, mga tanong mo. Basta sasabihin ko lang, maraming mga pamilya, maraming magkakaibigan, maraming mga organizations ang supposed to be mag-aayos ang padalagan, pero dahil minsan nagagamit sa eleksyon, minsan ang nangyayari, nagkakaroon na sila ng mga hidwaan dahil lamang sa pansarili na kapakanan ng iilang mga politiko. Kaya nga masyado kita kasi nagpagamit. Pwede naman magpagamit kasi ang pagpagamit in the way na mayroon niyang pagpagamit ngayon sa sakahan. Kasi alam ko itong pagpagamit bibigyan mo ng 1,000, may in return, may 3 sako na humay ang kapalit niyan. Pagamit yon. Ibig sabihin, ano bang tawag? Basta sa word na pagamit sa mga barangay, ito baga na mapagamit niya ako. Paggamitan man niya ako, may 1,000 siya na ihiramin sa'yo, pero papalitan niya sa tuwing mag-anihan na, sa palayan, mag-aanihan na, may in return, 3 sako na palay ang kapalit. Parang ganun, paggamit. Yan ang tunay na paggamit. Pag eleksyon o garing, it's not paggamit ang nangyayari. Paano na? Pauripon. Uripon. Well, uripon ka na dyan Pauripon yan. Kasi iba man po, an word na paggamit, paglaog ng katulong, ini po, pauripon ini. Nagpauripon ka sa politiko. Kaya naging sistema. Nagpauripon ka, pinauripon man sa diri mo, kaya pati pamilya mo, kinalimutan mo, ang render kwenta, ang politiko, tarawahonon sinda pagkatapos ng eleksyon. Pero kamo na nasa baba, tios man gihapon. Yeah. An magmakulog man sa indo na nasa baba, an mga parehas nindo na tios man, pero nagnanais na madanunan ka mo. Ang problema lang, kay ni na tios man na gusto man kamo danunan, minsan, lae man niyo indadanunan, kaya aram niyo, lae man niya makadanon sa amon, kay wara man ni na kwarta. Pero tistingon tabi niyo ang mga nagdanais na magdanon sa indo na wara kwarta. Kay dadanunan kamo sana, kay ina, nakamati. San wala talaga siya kwarta, namatian niya kung ano talaga ang maging pobre. Amin ang dapat na dinadanunan. Kisa naman saan, madanon ka dahil sa may kwarta niyan, buwas, wala na ina. Yan. Dito pero magdanon. Di ka mamaniwala mga tugang na ang politiko ang maahon sa Indo. Waran ibang maahon sa Indo, kamo mismo. Maniwala kami sa da. Hindi man matugot ang politiko na magmayad ang buhay niyo, kaya paano na ang paggamit ninda kada eleksyon? May mga politiko man na naglaog lang siya in the sense na gusto lang niya makadanon sa kadamuan. May mga politiko man na entero na resources niya. Gusto makuha. Anyway, bahala sila dyan. Basta ako, kung saan man ako nakatayo noon, hanggang ngayon sa mga oras na yun mag-alas 9 na,
kung anong sinabi ko nung una, nandun pa rin ako sa sabi ko noon Okay. hanggang ngayon. So, bago kita magpaaram, happy watching po kay Angie Sager. Sabi niya. Sager. An kayo si Disunia, sabi niya, good morning Sir Sao and Kap Arles, magayunon po, ang talakayan po nindo. Kadamo sa mga tinamaan sa topic nindo, sana makamangnuman kung sino man sinda, kaya Kap, sana ang mga kapitanes, arugman, sana ang gibuon ninda, kasi may araman ako, mga kapitan, na nagsusunod lang kung nano ang sabiyon san boss ninda. Wara nin sadir na desisyon. Keep up a good work po, Kap and Sir Sao, ang TV station na wara sin inaapinan, neutral lang pag-abot sa pagserbi sa tao. Yan. Okay? Si Kap, si former Kap Alex Nanong Soto, salamat Sir Sao sa pag-live mo sa Kasag Festival. Salamat man po, Sir, sa pag-akomodar sa Muya during the time na yaon kami sa Barangay Poblasyon. And regards kay Kap Arles. Ay, wow! Yan. Ay, idol, Sir Kap, tabi, salamat tunon sa mga ideya na inatag mo sa kuya. Successful man tabi ang taong festival ta. Ito tabi, dakulaon tabi na pasalamat. Hali sa imo na saro ka tabi sa naghatag sa kuya sin mga ideas, encouragement. Aram mo pa ito na mga sinabi mo sa akon. Ito tabi na mga sinabi mo pa sa akon. Dadarhon ta ito paglakat-lakat ta para makahanap pa kita sin mayad pa na serbisyo para sa mga tao ta. Opo, ini po si Kap Arles ang bukal sa loob na magsisilbi sa inyo. Okay. Ay, nako. Okay, so Kap, inabot na kita ka na oras. Overtime na naman kita sa tuyong programa na sana po dumakol pa ang lahi kay ning duwang kapitan, si former Kap Alex Nanong Soto kan Barangay Poblasyon, and si presenting Kap Arles Hanaban na malingkod siya indo bukal sa kanyang kalooban. Alam mo, hindi lang naman to credit sa atin na kapitan dahil ganito. Lahat ng kapitan po sa Sorsogon province, sa Sorsogon City o kung saan man dako ng Sorsogon, lahat naman tayo may mga kanya-kanyang objectives. Nagkataon lang sa siguro na ito yung ginagawa natin. Pero ang lahat, naniniwala ako na ang lahat naman kaya pumasok tayo sa ganito ay dahil gusto natin tumulong sa mga residente natin. May way lang tayo na ito ang way ko, iyon ang way mo, so be it. Pero ang suma total, lahat naman ang pumasok sa politika gusto magserbi sa mga tao. Iyan. Okay? So, mama aram na po kita, Kap. Ansa imong mensahe giraray sa yung mga taga subaybay. Again, salamat sa pamunuan San Bifar didi sa Sorsogon province. Salamat tabi, sir, sa saro na UNRWA na hinatag mo sa amon sa barangay, sa samahan ng mga manggagawa sa barangay Pamurayan. Sa 27, magkakaigwa or ma-receive kami sinsaro na items, food items or yung parang freezer siya para ini sa mga paggawa natin ng tahong. Yan. Yung lalagyanan ba, mga lalagyanan ng mga pagkain. At least magagamit na natin to doon sa mga paggawa natin ng tahong, yung adobo, yung tahong mismo, yung kung ano man na process na pagkain, laking tulong po ito sa amin. Kaya with that, salamatunan po, sir. And then sa grupo po ng Bifar Sorsogon, hindi po namin to inaasahan. Sabi nga natin, salamat man po sa UNRWA na ibibigay nyo sa amin. Kayo po ang isa po kayo doon sa nakakapakinig doon sa mga hinanaing namin na kulang kami sa gagamitan. With that, salamatunan tabi, sir, sa pagsali sa Barangay Pamurayan para makatanggap kami ng ganitong blessings galing po sa Bifar. So, Yes. this coming 27 yan, kukunin po namin yan sa Naga. Ay, maapod ako. Yes, Managa kita. so Oo. mampanaga kita para I-document yan, mga tabi. Yeah. So, ini nga ni Kap talagang napapansin na kasi kan ibang agencies kung ano ang pigihinguhakan barangay. ang isang barangay naman, hindi naman yan magiging isang barangay kung wala naman talagang tao. Walang Yan. maglilid. Oo, yes. Kung walang Nasa maglilid, paglilid yan. so ibig sabihin, mahirap man, talagang mahirap sa mahirap. Pero kailangan natin tanggapin na hindi lahat ng kailangan natin ngayon makukuha natin. So moving forward, trabaho lang tayo ng trabaho. Pero with that nga, hindi man sila nakarating nung taong festival natin. Pero nandito yung tulong nila Yan, para sa oo. Barangay Pamurayan. With that, salamatunan tabi, sir, sa pagpadaba sa
Barangay Pamurayan. Yes. So habang may nagpapadaba, sana magkawarar na ito nagpapababa. Ayan mo lang si Dasa. Ayan, okay. Parte yan sa kwanta sa nangyayari sa daily. Huna nindo, puro ka, anisip nindo, puro pagpababa. Guwagwara nagpapadaba. And then, later on, this 1 p.m., may activity na tayo na pinatawag sa atin na bituhing gobernador ang sa kalikasan. Yes. So ito naman po, salamat din po sa UNRWA na binibigay niyo sa Barangay Pamurayan. Ang Barangay Pamurayan po na anion para magsunod, para magpadagos kung ano man ang ligasiya na gusto na sa ato na ginagalangan na gobernador, ginagalangan na city mayor at ginagalangan na congresswoman, and then ang mga kasamahan niya sa grupo. Nandito po ang Barangay Pamurayan para sumunod, para magtalima kung ano mga kailangan natin gawin para sa atin mga barangay. Yan, okay. So, mga tugang, mamaroon na po kita. Mabalik na kita next week sa itong programang talagang kinalulugdan at ang iba kinakauyaman. Okay? Nothing is personal po. Basta sa atin, nagkakaroon lang naman tayo ng diskusyon. Ito po ay dahil sa nakikita natin. Pero sabi ko nga sa inyo, kung saan tayo tumayo, doon tayo nakatayo hanggang ngayon. At hindi yun magbabago. Dahil sa kung ano man ang sinasabi ng iba, ay bahala sila. Basta ako, kung saan kami tumayo, ang Barangay Pamurayan, so saan tumayo, doon kami tatayo. Yan. Kumbaga, arog baga kaya ang pananaw kan Sorsoganon. Aram mo kap na kayo sa idagdag ko lang inibaga Ay, sige. Inibaga na once na every time may bagyo, may sinusuong kita na bagyo, talaga nakikita at ang tao, never naguhulat nin ayuda kung kanino pa man. Talagang kusa kitang nabangon. Yeah. Ha? Sa kada barangay na sasapar kan bagyo o kung ano pa man, wala man po kita na nin malabayan mo dyan na kanganga. Kung may nag-agi na kalabadad, as early morning, jaunay na, nagpapanday Sinda na. Oo. Kasi nga walang ibang tutulong kundi sarili natin. Oh yeah. Kung mayroon man, pasalamat tayo kung yung mga kasamahan natin bonus sa barangay. na lang ito. Bonus Yes, na lang yan. Pero number 1 talaga na mag-aasikaso, kundi pamilya. Kita pa man gihapon na mga pamilya ang magtutulungan. Pamilya, kabarangay. Okay. Yes. Okay, isang aran kan Building Staff kan Bicol TV Sorsogon sa technical side si Papa Harold, si Papa Bern, si Papa Joey, at si Mama Eva. Si Papa Clark wala pa. May hangover pa siguro sa piyesta. Tataga-poblasyon niya. Salamat Clark, maski dahil mo kami inimbitahan. Oo nga. Hindi Clark, ayun lang. Hindi ka naman nagparamdam. Okay, Magsabi ka naman na pumunta sana kahit na biro lang. Yung yung sabi nga, uy, sana wag na kayo pumunta. Mga ganun. Yung ganun lang. Kaso lang, wala talaga. But anyway. So, mga tugang, mamaroon mo po kita. Ang sandong likod si Rosario Misoso, kaiban si Kap Arle Sanawan para sa sarot na naman na edisyon kan programang Pait Sana.